Ang tunog ng bumagsak na platito sa sahig ay sumabay sa malakas na sigaw ni Angel Reyes. Ulitin mo! Ang order slip ay nakabagsak sa kanyang harapan. Isang order slip na may mantsa ng kape. Ang order slip na galing sa mesa ng isang lalaking ngayon ay nakatingin sa kanya na may isang ekspresyong puro inis. Pasensya na po, sir, sabi ni Angel, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang ngiti ay pilit. Aayusin ko po. Ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Ang kanyang mukha ay guwapo, oo. Ngunit ang kaparehong kagandahan ay may kasamang isang aura ng kayabangan na halos hindi na niya kayang tiisin. Ito si Ricardo Santillan, ang pinakamayamang customer sa kanilang restaurant. At ang pinakamayabang sa lahat, naramdaman ni Angel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit. Ang galit sa mga taong katulad niya. Ang mga taong walang alam kundi mang-api. Flashback, 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama, umiiyak sa harap ng isang lalaki, isang mayamang lalaki. Patawad pare, nalugi ang negosyo natin. Wala na akong pera para bayaran ka. Ang lalaki ay tumawa. Hindi mo yan problema pare, problema mo yan. Pagkatapos, nawalan ng lahat ang kanyang ama. At sila, at doon nanumpa si Angel na hinding-hindi siya magtitiwala sa kahit sinong mayaman. Naghihintay ako, Miss Reyes, sabi ni Ricky. Opo, sir, sagot ni Angel, umiiwas ng tingin. Pagkatapos ng shift, pagod na pagod si Angel. Ang kanyang mga paa ay namamanhid. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit. Ngunit kailangan niyang maging matatag para sa pamilya niya. Angel, kamusta ang chef? Ang boses ni Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang nag-iisang taong nakakaintindi sa kanya. Okay lang, sagot ni Angel, pilit nang ngumingiti. Halika, iinom tayo, yaya ni Sofia, para makalimutan mo ang lahat ng mga stress mo sa buhay. Lalo na yung bossy mong customer na yan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtawa, may isang bagay na nagpaalala kay Angel. Ang tingin ni Sofia, isang tingin na minsan niyang nakita sa kanyang ama, isang tingin ng inggit. Kinabukasan, pagdating ni Angel sa trabaho, may isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa kanilang staff room, nakaupo sa isang silya. Suot ang kanyang uniforme ay si Ricardo Santillan. Good morning, Miss Reyes, sabi nito. May isang ngiting nakakainis. Ikaw? Tanong ni Angel, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ko sa'yo, kailangan kong makabawi, sagot ni Ricky. At mukhang ito lang ang paraan. Kinuha niya ang mop na nasa sulok at inilahad sa kanya. Simula sa araw na ito, sabi ni Ricky, ako ang bago mong kasama. Ang uniforme ng waiter ay malaki para kay Ricardo Santillan. Ang tela ay magaspang. Ang amoy ng piniritong pagkain at mantika ay kumapit sa kanyang buhok. Anong ginagawa mo, Ricky? Tanong ng kanyang sekretarya, si Victoria, sa telepono, puno ng pagkabigla. Nababaliw ka na ba? Ang board of directors, huwag mong ipaalam sa kanila, Victoria. Malamig na sabi ni Ricky habang naglalakad sa gitna ng abalang kusina. Ito ang aking research. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Ricky. Ang kanyang pagpapanggap ay mas mahirap pa kaysa sa inaakala niya. Ang totoo, ang buhay niya ay isang walang katapusang pagtakas. Pagtakas mula sa mga board meeting. Pagtakas mula sa mga pekeng ngiti
ng kanyang mga kaibigan. At higit sa lahat, pagtakas mula sa kanyang lolo, si Don Consuelo Santillan, na pilit siyang hinuhulma para maging isang kopya ng kanyang ama. Ang kanyang ama, ang lalaking sumira sa kanyang ina, ang lalaking nagtaksil sa kanya. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Sa isang pribadong silid, sa isang mamahaling ospital, ang kanyang ina umiiyak. Niloko ako ng tatay mo, Ricky, sabi nito. May iba na siyang pamilya. Ang sakit sa mga mata ng kanyang ina, ang pagbagsak ng kanilang perpektong pamilya, at ang kanyang ama, si Don Romualdo Santillan, nakatayo sa harap niya, walang emosyon. Ang pag-ibig, anak, ay isang kahinaan. Ito ang sumira sa ating pamilya. Mula noon, naniwala si Ricky sa mga salitang iyon. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Ang tanging mahalaga ay kapangyarihan at kontrol. Ngunit nang makita niya si Angela Reyes, ang babaeng may apoy sa mga mata, ang babaeng walang takot na sinampal siya, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Isang bagay na totoo. Hindi siya nasilaw sa ganda nito. Hindi siya naakit sa pagiging simple nito. Ang nakita niya ay isang kaluluwang matapang. Isang kaluluwang kasing wasak ng kanya, ngunit may ilaw pa rin. Kaya ang kanyang plano, ang magpanggap bilang isang simpleng waiter, ang maging Ricky. Ang lalaking hindi santilan, ang lalaking hindi hinuhusgahan, ang lalaking pwedeng mahalin. At heto siya ngayon. Pinupunasan ang mga baso, nagliligpit ng mga mesa, lahat para sa isang babae. Hoy, Ricky! Ang boses ni Angela. Lumapit ito, may dalang mga platong kailangan niyang hugasan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong nito. Wala lang, sagot ni Ricky. Iniisip ko lang kung paano ka nakakabangon araw-araw. Tumingin siya sa mga mata ni Angel. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit mayroon pa ring isang kislap ng paglaban. Madali lang yan, sabi ni Angel. Kailangan mo lang tandaan kung para kanino ka lumalaban. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ricky. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga mesa, may isang matandang customer ang nahulog. Tulong! Sigaw ng ibang staff. Ngunit si Ricky, nasanay sa mga emergency situation sa kanyang kumpanya, ang unang kumilos. Mabilis niyang dinaluhan ang matanda. Sinuri niya ito. Kailangan niya ng glucose, sabi niya. Diabetes. Paano mo nalaman? Tanong ni Angel. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Angel. Sagot ni Ricky. Nang dumating ang ambulansya, stable na ang matanda. Salamat, Doc, sabi ng anak ng matanda. Nagulat si Angel. Doc? Ngumiti si Ricky. Wala yon. Mahilig lang akong magbasa ng medical books. Nang gabing iyon, habang naglilinis na sila, lumapit si Sofia kay Ricky. Ricky, darling, sabi nito, hinawakan ang braso niya. Ang galing mo pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matalino ka pala. Bakit ka nagpapakahirap sa ganyang trabaho? Hindi sumagot si Ricky. Ngunit alam niya, ang ahas ay nagsisimula ng gumalaw. Ang insidente sa matandang customer ay nag-iwan ng isang kakaibang marka sa isipan ni Angel. Ang lalaking akala niya ay mayabang, ay may puso at may talino. Bakit mo yun ginawa? Tanong niya kay Ricky isang araw habang sabay silang naglilinis ng kitchen. Ang alin? Ang pagtulong sa matanda, sabi ni Angel, at ang pagkukunwari mo na hindi ka doktor. Napabuntong hininga si Ricky. Hindi ako nagkukunwari, hindi lang ako mahilig sa spotlight, at ang pagiging doktor ay isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Ikinuwento niya ang isang bersyon
ng kanyang buhay. Ang tungkol sa presyon ng kanyang pamilya. Ang tungkol sa kanyang kapatid na namatay. Isang kwento na hindi ganap na totoo. Ngunit may bahid ng sakit na naiintindihan ni Angel. Alam mo, sabi ni Ricky, sa totoo lang masaya ako dito, sa tabi mo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Angel. Ang kanilang samahan ay naging mas malapit. Ngayon, sa tuwing magkikita sila sa restaurant, mayroon ng isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Isang kape na may cinnamon na ipinagtitimpla ni Angel para kay Ricky. Isang kwento tungkol sa kanyang mga kapatid na ibinabahagi ni Angel kay Ricky. Isang araw, habang abala si Angel sa pagtanggap ng order sa telepono, nahulog ang kanyang wallet. Kumalat ang iilang perang laman nito at ang isang lumang litrato. Ang litrato ng kanyang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang ina. Masaya, bago ang lahat. Okay ka lang ba? Tanong ni Ricky, lumapit. Oo, sabi ni Angel, pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang pinupulot ang mga nagkalat na barya. Ang tatay mo, sabi ni Ricky, nakatingin sa litrato. Nawala na siya, sagot ni Angel. Matagal na. Hindi na nagtanong pa si Ricky. Umupo lang siya sa tabi niya at tinulungan itong pulutin ang mga barya. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila pauwi, nagsimulang umulan. Wala silang payong. Takbo! Sigaw ni Ricky. Ngunit natawa si Angel. Okay lang, sanay na ako. Hindi, sabi ni Ricky. Hindi ka dapat masanay sa ulan dahil may naghihintay sa iyo na araw. Hinila niya si Angel at tumakbo sila sa ilalim ng ulan, nagtatawanan na parang mga bata. Nang marating nila ang kanilang inuupahang kwarto, basang-basa sila. Salamat Ricky, sabi ni Angel. Ang kanyang muka ay puno ng isang purong saya. Sa lahat, hinawakan ni Ricky ang kanyang pisngi at dahan-dahan inilapit niya ang kanyang muka. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na malambot, puno ng pag-aalaga, puno ng isang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad. Ang halik na iyon sa ilalim ng ulan ay naging isang sumpa para kay Sofia. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang silid sa hotel, pinapanood sina Angel at Ricky na masayang naglalakad pauwi. Ang kanyang puso ay puno ng isang galit na hindi niya maintindihan. Dapat ako yan, si Sofia, ang matalik na kaibigan ni Angel, ang babaeng laging kasama ni Angel sa hirap at sa ginhawa. Ngunit ngayon, ang kanyang matalik na kaibigan ay may sariling mundo at hindi siya kasama doon. Ano ang ginagawa mo dyan? Ang boses ni Ricky. Lumabas ito mula sa kanyang banyo, may hawak na tuwalya. Si Ricky Santillan, ang kanyang boyfriend, ang lalaking mahal niya. Wala! Pagsisinungaling ni Sofia, ngunit ang mga mata ni Ricky ay matalas. Si Angel na naman ba? Bakit? Masama bang mag-alala sa kaibigan? Hindi, sagot ni Ricky. Pero bakit pakiramdam ko? May iba kang nararamdaman? Bakit, Ricky? Nagsiselos ka ba? Hamon ni Sofia. Hindi! Mabilis na sagot ni Ricky. Naiinis lang ako. Masyado mo nang iniisip ang ibang tao. Focus ka sa akin. Umalis ito, iniwan si Sofia na mag-isa. Ang kanyang selos, ang kanyang inggit, ang lahat ng damdaming matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Si Angel, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng laging mas mabuti kaysa sa kanya, mas masipag, mas may puso, ang kanyang selos, ang kanyang inggit, ang lahat ng damdaming matagal na niyang ibinaon ay biglang bumalik. Si Angel, ang kanyang matalik na kaibigan,
ang babaeng laging mas mabuti kaysa sa kanya, mas masipag, mas may puso. At ngayon, siya na rin ang nasa puso ni Ricky. Hindi siya papayag. Kinabukasan, sa restaurant, sinimulan ni Sofia ang kanyang laro. Angel, hindi ba sinabi ko nang ayusin mo yan? Sabi niya, may bahid ng inis. Habang itinatago ang ilang platito sa kitchen. Para kang bago, ang bagal mo. Sofia, tapos na ako sa orders, sagot ni Angel. Wala nang ibang gagawin. Meron, marami pa, huwag kang maging tamad. Narinig ni Ricky ang sigawan. Lumapit ito. May problema ba dito? Wala, mabilis na sagot ni Sofia, ngumiti ng napakatamis. Tinuturuan ko lang si Angel kung paano maging mas masipag. Hindi siya tamad, mariing sabi ni Ricky. Talaga ba? Hamon ni Sofia. Ang kanilang pagtatalo ay pinapanood ni Angel. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang matalik na kaibigan ay biglang naging iba. Pagkatapos ng shift, habang naglalakad si Ricky papunta sa isang lugar, palihim siyang sinundan ni Sofia. Nakita niya si Ricky na pumasok sa isang masikip na eskinita. At lumabas doon, hindi na suot ang uniforme ng waiter, kundi isang business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kapangyarihan. At sumakay ito sa isang mamahaling itim na kotse. Napatanga si Sofia. Hindi! Bulong niya. Imposible! Isang tawag sa telepono sa kanyang dating kaklase na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. May kilala ka bang Ricardo Santillan? Tanong niya. Isang tawa sa kabilang linya. Oo naman, ang Santillan Group of Companies. Ang bilyonaryong kumpanya. Bakit? Ang lahat ng duda, ang lahat ng inggit, ay biglang nagkaroon ng pangalan. Ricardo Santillan, ang bilyonaryo, ang may-ari ng restaurant, ang kasintahan ni Angel, ang kanyang boyfriend. Hindi na siya ang tanging Santillan sa buhay ni Ricky. Nang gabing iyon sa kanyang silid sa hotel, si Sofia ay hindi mapakali. Ang kanyang puso ay puno ng isang bagay na mas malakas pa sa galit, inggit, at isang nag-aalab na determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari yan, bulong niya sa sarili. Hindi ako ang magiging talunan ulit. Ang katotohanan tungkol kay Ricardo Santillan ay parang isang baraha na hawak ni Sofia. Isang baraha na kayang sirain ang lahat ng itinayo ni Angel at ang lahat ng pangarap niya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Kinabukasan, sa restaurant, sinimulan ni Sofia ang kanyang laro. Angel, hindi mo ba napapansin? Tanong niya habang nag-aayos sila ng mga mesa. Ang daming babae na biglang nagiging customer ni Ricky. Nag-angat ng tingin si Angel. Ano ang ibig mong sabihin? Nako, wala lang, sabi ni Sofia, nagkukunwaring inosente. Baka, baka sikat na rin kasi siya. Alam mo na ang gwapo niya at ang mga Santillan sikat din sa pagiging playboy. Ang mga salita ay parang maliliit na tinik na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Angel. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumala ng isang araw. Nakita niya si Ricky nakausap ang isang magandang babaeng naka-business suit sa labas ng restaurant. Nagtatawanan sila. Sino siya? Tanong niya kay Sofia. Ah, siya ba? Sabi ni Sofia. Si Victoria yan, ang ex-girlfriend ni Ricky. At alam mo ba, sabi-sabi, sila raw ang engaged. Bago pa dumating sa buhay niya ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga salita ni Sofia ay idinisenyo para saktan. At ito ay gumana. Nang gabing iyon, hinarap ni Angel si Ricky.
Sino si Victoria? Natigilan si Ricky. Business partner. Wala na yon. Talaga ba? Tanong ni Angel. O baka siya ang rason kung bakit hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Kung sino ka talaga? Hindi na nakasagot si Ricky. Ang kanilang munting pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad ay biglang natabunan ng mga anino. Samantala, si Sofia ay hindi pa doon natapos. Kinailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi matatanggihan ni Ricky. Palihim, sinundan niya si Ricky. Nakita niya itong pumasok sa Santillan Tower. Ang Imperial Building, bulong niya sa sarili. Ang kanyang palasyo. Ginamit niya ang kanyang cellphone para kunan ng litrato. Nang gabing iyon, sa isang cafe, nakipagkita siya kay Ricky. Ricky, sabi niya, may dalang isang sobre. May kailangan kang makita. Sa loob ng sobre ang litrato niya at ni Ricky. Magkahalikan, ang puso ni Ricky ay tumigil sa pagtibok. Saan mo nakuha yan? Wala na sa'yo yan, sabi ni Sofia. Ang mahalaga, alam ko na ang sikreto mo. Ang sikreto ni Ricardo Santillan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Isang ningiting puno ng tagumpay. At ngayon, sabi ni Sofia, magtutulungan tayo para makuha mo ang gusto mo at para makuha ko rin ang gusto ko. Ang pagbubunyag ni Sofia sa kanyang nalalaman ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto ng impyerno. Ngayon, si Ricardo Santillan, ang kinatatakutang CEO, ay nakulong sa kanyang sariling sikreto at si Sofia, siya ang may hawak ng susi. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Ricky. Simple lang, ngumisi si Sofia. Ang pag-ibig mo at ang pera mo. Hindi ako isang transaksyon, Sofia. Talaga ba? Hamon ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kung ganoon, bakit ka nagpapakahirap dito? Para sa isang babaeng hindi ka man lang kilala? Para sa isang buhay na hindi mo naman talaga gusto? Hindi ba't mas maganda kung kunin mo na ang lahat? Ang mana, ang Santillan Group, at ako ang magiging reyna mo. Nagsimula ang kanilang kasunduan. Sa harap ni Angel, si Ricky at Sofia ay naging isang perpektong magkasintahan. Magkahawak kamay, magkayakap, nagtatawanan. Ang mga ngiting iyon ay parang lason para kay Angel. Ang bawat kilos nila ay isang paalala kung gaano siya kahina. Ngunit ang hindi alam ni Angel, sa likod ng mga ngiting iyon, si Ricky ay nasa ilalim ng isang matinding pressure. Araw-araw tinatawagan siya ni Sofia, nagmamadali, nagbabanta. Nasaan na ang pera, Ricky? Sigaw ni Sofia isang gabi sa apartment ni Ricky. Ang boses ay matinis. Hindi ba't nangako ka? Hinahabol na ng mga pinagkakautangan ang ama ko. Malapit na siyang mamatay sa sakit sa puso. Kailangan namin ng pera ngayon. Isang flashback ang sumagi sa isipan ni Ricky. 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina, umiiyak. Niloko ako ng tatay mo, Ricky. May iba na siyang pamilya. Pero ang puso niya, sa akin pa rin. Ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Ang pagbagsak ng kanilang perpektong pamilya, ang mga kasinungalingan, ang sakit. At ngayon ang anak ng taong iyon, si Sofia, ay gumagamit ng parehong sakit para manipulahin siya. Kailangan ko lang ng tiyempo, Sofia, sagot ni Ricky. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang ilabas ang lahat ng pera ng Santillan. Sususpetsahan ako ng lolo. Wala akong pakialam, sigaw ni Sofia. Ang problema ko ay problema mo na rin. Kung mabubuking ang tatay ko, mabubuking ka rin. Kaya gawin mo na ang dapat mong gawin.
Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Ricky. Pumunta siya sa opisina ng kanyang lola, si Doña Consuelo. Alam niyang ito ang tanging taong kayang tumulong. Lola, sabi niya, kailangan ko ng tulong ninyo. Isang pautang, personal. Nag-angat ng tingin si Doña Consuelo mula sa kanyang mga papeles. Para saan, Apo? Para sa isang kaibigan. Pagsisinungaling ni Ricky. Hindi siya pinaniwalaan ng matanda. Tiningnan lang nito siya ng diretso sa mata na parabang nakikita nito ang lahat ng sikreto sa likod ng kanyang mga mata. Sino ang kaibigan na iyan? At may kinalaman ba iyan sa babaeng nakikita ko sayo? Ang babaeng nagngangalang Sofia? Ang tanong na iyon ay tumama kay Ricky. Samantala sa restaurant, si Angel ay walang alam sa digmaang nagaganap. Ang tanging alam niya ay ang pagbabago ni Ricky. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaro. Puno na ito ng isang mabigat na kalungkutan. At ang mga ngiti nito kay Sofia ay tila sa pilitan. Okay ka lang ba? Tanong niya kay Ricky isang hapon. Okay lang, sagot nito, ngunit umiwas ng tingin. Ang kanyang pagdududa ay lalong lumalim ng isang araw, dumating si Angel sa trabaho at nadatnan niyang wala na ang kanyang mga gamit. Ang kanyang bag, ang kanyang cellphone. Nawala. Nasaan ang mga gamit ko? Tanong niya sa manager. Nakuha daw po ni Miss Fia, sabi ng manager. May iniwan po siyang message na may kailangan daw po kayong kunin sa kanya sa hotel. Ang hotel ni Sofia, ang mamahaling hotel kung saan ito nakatira. Kinabukasan pumunta si Angel sa hotel ni Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. May kailangan siyang kunin at may kailangan din siyang malaman. Pagdating niya sa room ni Sofia, binuksan nito ang pinto. Pasensya na, Angel, sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng pekeng awa. Nagmamadali kasi ako, kaya napulot ko ang gamit mo. Ang kwarto ay magulo, ngunit ang isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Angel ay isang maliit na sobre na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Hindi ito selyado. At ang laman nito ay isang kopya ng kanyang bank statement. Ang statement na nagpapakita ng kanyang mga utang. Nakita ni Angel. Oh, sabi ni Sofia, kunwari nagulat. Nalimutan ko pala yan. Alam mo, Angel, kaya siguro hindi ka ganoon kagusto ng mga santilyan. Masyado kang may problema sa pera. Isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan. Ngunit ang hindi alam ni Sofia, ang paggamit niya sa impormasyong iyon ay ang siyang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Ang pekeng pag-aalala ni Sofia ay hindi tumagos kay Angel. Ang litrato ng kanyang bank statement na may pula at bilog na markang nagpapaalala sa kanyang mga utang ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Bakit, Sofia? Tanong ni Angel. Ang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi na niya kayang itago. Kaibigan kita, pinsan kita. Dahil kailangan ko, Angel, sigaw ni Sofia, ang pekeng ngiti ay unti-unting nawawala. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng isang bagay na akin, hindi yung laging sayo. Ang pag-amin na iyon ay isang sampal. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang lahat ng pagmamahalan ay gumuho sa isang iglap. Kunin mo na ang gamit ko, sabi ni Angel, tumalikod, at huwag kang magpapakita sa akin ulit. Pagkaalis niya, dumiretso siya sa restaurant. Nakita niya si Ricky naglilinis ng mesa, ang muka ay pagod. Ricky, tawag niya. Nag-angat ng tingin si Ricky. Angel,
May kailangan kang malaman, sabi ni Angel. Ang boses ay nanginginig. Ang lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa akin ay isang kasinungalingan. At ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-amin ni Sofia, ang kanyang galit, ang kanyang sakit. Nakikinig lang si Ricky, walang salita, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Patawad, sabi ni Angel. Kailangan ko lang ng oras para mag-isa. At tumakbo siya palabas ng restaurant, iniwan si Ricky sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanyang puso. Samantala, si Sofia, na ngayon ay puno ng galit at takot, ay nagkulong sa kanyang silid sa hotel. Hindi ko hahayaang manalo siya. Sigaw niya, tinawagan niya ang kanyang mga kasabwat, ang mga taong tumulong sa kanyang mag-edit ng mga pekeng ebidensya, at ang mga taong gumawa ng mga anonymous tip kay Ricky. Kailangan nating sirain si Angel, sabi niya. Ngayon na. Nang gabing iyon, dumating ang isang order sa restaurant. Isang malaking order para sa isang private party. Ang restaurant ay halos walang tao. Tanging si Angel at ang dalawang katrabaho lang niya ang naroon. Habang abala sila sa paghahanda, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang pumasok. Sino kayo? Sigaw ng manager. Nasaan si Angel Reyes? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Napatigil si Angel. Ito na ang ganti ni Sofia. Wala siya dito! Sigaw niya, ngunit tinuro siya ng isang katrabaho. Siya po! Sumugod ang mga lalaki, ngunit handa si Angel, isang babaeng natuto ng lumaban. Ginagamit niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang kanyang katawan. Ngunit masyado silang marami at armado sila. Pagkatapos ng ilang minuto, duguan si Angel. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang paghihinga ay malalim. Nang akmang susuntukin na siya ng isa sa mga lalaki, isang boses ang narinig. Tama na! Pumasok sa restaurant si Ricky. Hindi na ito naka-uniforme. Suot nito ang kanyang business suit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kaya ko pa, bulong ni Angel. Hindi na ngayon, sabi ni Ricky. Lumapit ito sa kanya, inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Angel, pinoprotektahan siya. Umalis na kayo, sabi ni Ricky sa mga lalaki. At sino ka naman para utusan kami? Hamon ng leader ng mga lalaki. Hindi sumagot si Ricky. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. Hello, Chief, sabi niya. May mga problema lang ako sa restaurant ko. Oo, ngayon na. Kailangan ko ng mga pulis. Nanginginig ang mga kamay ng leader ng mga lalaki. Santilan! Agad silang umalis. Nang mawala na ang lahat, si Ricky at si Angel na lang ang natira sa nag-ulong restaurant. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ricky. Hawak ang mukha niya. Tumango si Angel, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Salamat! Hindi na ako aalis, sabi ni Ricky. Hindi na ulit. Ang umaga pagkatapos ng gabi ng gulo ay puno ng katahimikan. Ngunit hindi na ito isang katahimikang malamig. Isa na itong katahimikang puno ng kapayapaan. Nasa apartment si Angel. Ang kanyang mga sugat ay ginamot na ni Ricky. Siya ang naging kanyang nurse at ang kanyang tagapagbantay. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Ricky. Hindi ko kaya, sagot ni Angel. May kailangan pa akong gawin. Ano yun? Ang sabihin sa iyong pamilya ang totoo, sabi ni Angel. Kinabukasan magkasama silang nagpunta sa mansyon ng mga santilan. Ngunit bago pa man sila makapasok, isang pamilyar na muka ang humarap sa kanila. Si Sofia, ang kanyang dating matalik na kaibigan. Ang kanyang pinsan. Anong ginagawa mo dito, Angel?
Tanong ni Sofia, ang dating tamis ay napalitan na ng pait. Hindi ka na nabibilang dito. May kailangan akong sabihin, sabi ni Angel. Wala kang sasabihin, sigaw ni Sofia. Kung magsalita ka, sisirain mo ang lahat. Ikaw ang sumira sa lahat, mariing sabi ni Angel. Humarap si Ricky kay Sofia. Umalis ka, Sofia, sabi niya. Ngayon na. Ricky darling, nagmamakaawa ako. Umalis ka. Walang nagawa si Sofia, kundi ang sumunod iniwan silang dalawa. Sa loob ng mansyon, naghihintay ang kanyang mga magulang. Si Don Consuelo at ang asawa nito. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Ricardo? Sigaw ng kanyang ama. Nandito po kami, sabi ni Ricky, para sabihin sa inyo ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagtataksil ni Sofia, ang mga kasinungalingan, ang lahat ng gulo, at ang pagmamahal niya kay Angel. Nababaliw ka na ba, Ricardo? Sigaw ng kanyang ina. Ipinagpapalit mo ang pamilyang ito para sa isang hamak na probinsyana? Hindi siya hamak, ina, sigaw ni Ricky. Mas may puso siya kaysa sa ating lahat. Humarap siya sa kanyang ama. Itay, alam kong mahirap ito, pero kailangan ninyong malaman. Kung hindi dahil kay Angel, hindi ko sana nalaman ang lahat ng ito. Isang mahabang katahimikan. Tiningnan ni Don Consuelo si Angel. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit hindi galit. Hija, sabi nito. May alam ka pa ba? Nagulat si Angel. Ang tungkol sa kaibigan mo, sabi ng matanda. Ang pagkakautang ng ama niya, ang paggamit niya sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Paano niya nalaman? Matagal na akong may hinala pag-amin ng matanda. Ang pagbabago kay Sofia, ang mga kwento, ang lahat. Binabantayan ko ang apo ko, Hija. Hindi lang si Ricardo. Ang aming pamilya, sabi ni Don Consuelo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ay nagkaroon ng kasalanan sa inyo. Sa iyong ama, ang ama ni Sofia, ang kapatid ko. Siya ang may gawa ng lahat. Ang mga salita ay parang isang bomba. Hindi lang si Sofia, kundi ang kanyang ama. Ang pera, sabi ni Don Consuelo, ang perang ginamit ng ama ni Sofia para manloko, ay galing sa akin. Ibinigay ko sa kanya para itayo ang kanyang negosyo. Ngunit ginamit niya ito para sa kasamaan. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ay nagkaroon ng pangalan. Patawad, Hija, sabi ng matanda umiiyak. Patawad sa lahat ng kasalanan ng aming pamilya sa iyo. Ang pag-amin ni Don Consuelo ay parang isang bagyo na matagal nang kinimkim at sa wakas ay bumuhos. Ang lahat ng galit at sakit na dinala ni Angel sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng tunay na pinagmulan. Hindi si Sofia, hindi si Gabo, kundi ang ama ni Sofia, ang kanyang tito. Papo? Bulong ni Angel, hindi makapaniwala. Ang tito ko? Niyakap ni Don Consuelo si Angel. Patawarin mo kami, Hija. Patawarin mo ang aking kapatid at patawarin mo ako sa aking pagiging bulag. Ang kanyang ama, ang lalaking laging binabanggit ng kanyang ina sa mga kwento, ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat ng tama, ay siya palang nagnakaw sa kanila. Hindi ito naintindihan ni Angel. Ang kanyang mundo na kanina lang ay mas malinaw ay muling nagulo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang kamay na humawak sa kanya. Si Ricky. Wala kang kasalanan, Angel. Sabi niya, hindi mo kasalanan ang mga ginawa ng iba. Huminga ng malalim si Angel. Ito na. Ito na ang huling laban. Kinabukasan, magkahawak kamay, hinarap nila ang kanyang ina. Inay, sabi ni Angel,
May kailangan po kayong malaman. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa simula. Ang tungkol sa kasinungalingan ni Sofia, ang tungkol sa pagtataksil ni Gabo, ang tungkol kay Katrina, at ang tungkol sa totoong may kasalanan sa lahat. Ang ama ni Sofia, ang tito niya, ang ina ni Angel ay umiiyak. Hindi totoo yan, anak. Totoo po, Nay, sabi ni Angel. At handa na po akong kalimutan ang lahat, handang magpatawad. Kung gagawin ninyo rin, isang mahabang pag-uusap, mga luha, mga pag-amin. Sa huli, si Aling Lourdes, ang ina ni Angel, ay lumapit kay Don Consuelo, ang dalawang ina, ang dalawang babae na nasaktan ng iisang pamilya. Patawad, sabi ni Aling Lourdes. Patawad, sabi ni Don Consuelo. Ang pagpapatawad ay hindi magic. Hindi nito mabubura ang nakaraan. Ngunit binigyan nito sila ng isang bagong simula. Ang pagbabago kay Sofia ay hindi madali. Sa loob ng kulungan, dinalaw siya ni Angel. Patawad, sabi ni Sofia. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Pero, patawad. Tiningnan ni Angel ang kanyang pinsan, ang batang babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kapatid. Pinatawad na kita, Sofia, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko na. Maghilom ka, sabi niya. At sana mahanap mo rin ang kapayapaan. Pagkatapos nito, dinalaw din niya si Gabo. Kamusta, Gabo? Okay lang, sagot nito. Nagsisisi, araw-araw. Gusto kong malaman mo, sabi ni Angel, na hindi mo kasalanan ang lahat. Ginawa ka lang nilang kasangkapan. Pero nagpauto ako. Patawad, sabi ni Angel. Patawad kung hindi ako naniwala sa iyo noon. Kung hinusgahan kita. Nag-angat ng tingin si Gabo. Patawad, Angel, sa lahat ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi isang magic potion na agarang nagbubura ng lahat ng sakit. Ito ay isang proseso, isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Sa mga sumunod na buwan, si Angel at si Ricky ay nanatili sa restaurant. Hindi na bilang amo at empleyado, kundi bilang 2 taong nagtatrabaho ng magkasama, nagtatayo ng isang pamilya. Okay ka lang ba? Tanong ni Ricky isang hapon. Napansin ang pagkabingi ni Angel sa gitna ng ingay ng restaurant. Pagod lang, sagot ni Angel. Ang daming problema. Ang restaurant ay nahihirapan pa rin. Ang mga tsismis mula sa nakaraan ay mahirap burahin. Ang kanilang reputasyon ay may lamat na. Ngunit hindi sila sumuko. Araw-araw, sinubukang magpakita ni Ricky sa mga tao kung sino siya. Hindi nang minaan ang mayabang na santilan, kundi si Ricky lang, ang mabait na kasama, ang matalinong manager. At si Angel, sa bawat araw ay pinipili rin si Ricky. Ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagmamahal. Isang gabi, pagkatapos magsara ng restaurant, umupo sila sa isang sulok. Pagod ngunit may isang kakaibang kapayapaan. Naaalala mo ba, simula ni Angel, noong una tayong magkita? Natawa si Ricky. Oo naman, ang babaeng sumampal sa akin. At ang lalaking niloko ako, sabi ni Angel. Pero ang halik, sabi ni Ricky. Totoo yon. Oo, sagot ni Angel. Pero ang sakit, iyon ang mas totoo. Hinawakan ni Ricky ang kamay ni Angel. Patawad, Angel. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan. May kailangan ka ring patawarin, Ricky, sabi ni Angel. Sino? Ang sarili mo? Bulong ni Angel. Dahil ang galit mo sa nanay mo,
ay siya ring pumipigil sa'yo para maging malaya. Ang mga salita ni Angel ay tumama kay Ricky. Isang araw, dinalaw sila ni Don Consuelo. Ricky, sabi ng matanda, nakita ko ang ginawa mo, ipinagmamalaki kita. Salamat po, Lola. At ikaw naman, Angel, sabi ng matanda. Gusto ko sanang makita ang mga blueprint ng dati mong negosyo. Nagulat si Angel. Alam ko ang pangarap mo, Angel, sabi ng matanda. Ang magkaroon ng sarili mong restaurant at gusto kitang tulungan. Ang pagpapatawad ay isang pamilya na muling nabuo. Ngunit bago pa man mangyari ang lahat, may isang bagay pa silang kailangang gawin. Ang huling pagsubok sa kanilang pagtitiwala. Ang pagpapatawad ay parang isang bagong binhi na itinanim sa lupa. Kailangan itong alagaan, kailangan itong diligan, at kailangan itong protektahan mula sa mga damong ligaw. Ang pamilya Santillan, sa tulong ni Ricky, ay unti-unting naghihilom. Si Don Consuelo ang naging kanilang gabay. At si Aling Lourdes, ang ina ni Angel, ay masayang tinatanggap ang bagong pag-asa. Ngunit ang nakaraan ay may sarili nitong paraan para bumalik at maningil. Isang araw, habang abala si Angel at Ricky sa restaurant, naghahanda para sa isang malaking order. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap. Isang itim na sedan. Bumaba mula dito si Gabo Ignacio at sa tabi niya si Katrina, ang dating boss at ang dating pinsan. Well, 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 sabi ni Gabo, may isang ngiting mapang-asar. Look what we have here, the loving couple. Natigilan si Angel. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang mga alaala ng sakit, ng takot, ng pagtataksil, lahat ay bumalik. Anong ginagawa ninyo dito? Malamig na tanong ni Ricky. Nandito kami, sabi ni Gabo, para batiin kayo. At para sabihin, malapit na kaming lumaya. Hindi na iyan mangyayari, sabi ni Angel. Nakulong na kayo, hindi na kayo makakasira pa. Natawa si Katrina. Nakalimutan mo na ba, Angel? Ang batas ay may mga butas at ang mga Santillan ay marunong maghanap ng mga butas na yan. Ang aming mga kaso, sabi ni Gabo, ay unti-unti nang ibinabasura at malapit na kaming makalabas. At paglabas namin, tumingin ito kay Angel. Ang mga mata ay puno ng isang pangako na kasing dilim ng gabi. Sisiguraduhin naming magbabayad kayo sa lahat ng ginawa ninyo sa amin. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa paghihiganti. Umalis na kayo, mariing sabi ni Ricky. Hindi pa, sabi ni Katrina. Lumapit ito kay Angel. At tungkol naman sa anak mo, ang anak ninyong hindi na lumaki. Isang matinding kirot ang tumama sa puso ni Angel. Alam ko na rin, sabi ni Katrina, ang tungkol sa pagpapanggap mo na hindi ka nakunan. Ang galing mong umarte. Tama na, sigaw ni Ricky, humarang sa pagitan nila. Tingnan mo, Angel, sabi ni Gabo. Hanggang kailan mo hahayaang protektahan ka ng lalaking yan? Hanggang kailan mo hahayaang maging duwag siya? Ang kanilang pagtatalo ay umaling-awngaw sa gitna ng restaurant. Ang mga customer ay naguguluhan. Ang mga kasinungalingan ninyo, sabi ni Angel, ang boses ay kalmado na ngayon. Ang mga kasinungalingan ninyo ang sisira sa inyo, hindi kami. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip, sinubukan ni Gabo na agawin ang kanyang braso. Sumama ka sa akin, Angel, sabi nito. Magsimula tayong muli. Hindi ako sasama sa'yo, sabi ni Angel. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakamaskara ang mabilis na pumasok sa restaurant, si Leo.
ang dating kaibigan ni Angel, ang dating kasintahan ni Sandra. "Sino yan?" Sigaw ni Ricky. "Wala kayong pakialam." Sigaw ni Leo, may hawak na isang baril. Hindi siya pinansin ni Leo. Naglakad ito palapit kay Angel. "Nandito ako para iligtas ka, Angel," sabi niya. "Dahil ang mga taong yan, papatayin ka nila." At sa sandaling iyon, isang malakas na busina ng kotse ang narinig mula sa labas. Ang mga pulis. Ang tunog ng mga sirena ay parang isang bagyo na matagal nang nagbabanta at sa wakas ay dumating na. "Pulis!" Sigaw ng isang customer, nagtatakbuhan. Ang restaurant ay naging isang magulong eksena. Si Gabo at Katrina, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay nanlamig. Si Leo na may hawak na baril ay natataranta. "Leo, ibaba mo yan!" sigaw ni Angel. "Hindi!" sigaw ni Leo. "Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit." Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Leo. "Bitawan mo ang armas," utos ng hepe ng pulisya. Ngunit si Leo ay hindi sumunod. "Leo, pakiusap," pagmamakaawa ni Angel. "Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo." Isang sandali ng pag-aatubili. Tumingin si Leo kay Angel. Ang sakit sa kanyang mga mata ay totoo. Dahan-dahan, ibinaba niya ang baril at sa isang iglap, sinunggaban siya ng mga pulis. "Hindi ako ang kalaban ninyo," sigaw ni Leo. Sila ang mga kriminal." Samantala, lumapit si Gabo sa hepe ng pulisya. "Chief, pasensya na po. May miscommunication lang. Ang kaibigan ko si Leo ay may problema sa kanyang ex-girlfriend. Nagsinungaling lang ang mga ito." "Talaga ba, Mr. Ignacio?" Sabi ng hepe, ang kanyang tingin ay matalim. "Dahil mayroon kaming anonymous tip na nagsasabing kayo at si Miss Katrina ay sangkot sa isang attempted murder." Nawala ang ngiti sa mukha ni Gabo. "At ang anonymous tip na iyan," sabi ng hepe, "ay may kasamang isang video." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na USB. Ang video mula sa dashcam ni Mr. Mateo de la Cruz. Isang malakas na pagsabog ng katotohanan. Nag-umpisa ang paglilitis. Ang video. Ang testimonya ni Angel. Ang pag-amin ni Leo na sa wakas ay nagsalita na. Sa loob ng korte, ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang pagtataksil ni Gabo at Katrina. Ang kanilang planong pagpatay. Ang lahat ng kasakiman. At ang huling baraha ni Angel. "Mayroon po akong huling kahilingan, Your Honor," sabi ni Angel sa harap ng korte. "Ano yun, Mr. Santos?" "Gusto ko pong ilabas ang lahat ng records ng mga transaksyon sa bangko ng Ignacio Fashion House sa nakalipas na 5 taon, sabi ni Angel. "At gusto ko pong malaman kung saan napunta ang lahat ng pera na ninakaw nila mula sa kumpanya." Ang pag-amin ni Angel ay nagdulot ng isang bagong imbestigasyon. Isang imbestigasyon na lumagpas sa pagpatay. Isang imbestigasyon tungkol sa korupsyon. Sa huli, nahatulan si Gabo at si Katrina. Hindi lang dahil sa attempted murder, kundi pati na rin sa money laundering. Pagkatapos ng lahat, sa wakas, natahimik na ang lahat. Ang paghatol kina Gabriel at Katrina ay naging headline ng lahat ng dyaryo. Ang hustisya sa wakas ay nagkaroon ng pangalan at mukha. Ngunit para kay Angela, ang laban ay hindi pa tapos. Nasa loob siya ng isang opisina ng abogado, kaharap si Theo. Sa mesa, nakalatag ang mga dokumento. Legal na dokumento. "Ang anak ni Gabo at Katrina, si Marco," sabi ni Theo. "Ayon sa batas, ang mga bata ay walang kasalanan sa mga magulang nila
At dahil nakakulong sila, kailangan nilang magkaroon ng bagong tagapag-alaga. Mayaman ang mga Ignacio, maraming gustong umampon. Tumingin si Theo kay Angela. Ngunit ang isa pang bata, si Liam, ang anak ni Cassandra at ng dati niyang nobyo, walang sino man ang gustong umampon sa kanya. May hika siya, may sakit siya. Dalawang bata, dalawang inosenteng kaluluwa na magiging biktima ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam, sagot ni Theo. Hindi ko pwedeng diktahan ang desisyon mo, Angela. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi ito ang paghihiganti. Ito ang puso mo, ang puso ni Angela Santos. Umalis si Angel sa opisina ni Theo. Naglakad siya, walang direksyon. Pumunta siya sa ospital, sa pediatric ward, at doon nakita niya si Liam. Masayang naglalaro sa playroom kahit may konektado pang tubo sa kanyang ilong. Ang batang halos mamatay dahil sa kasakiman ng iba. Biglang isang babae ang lumapit kay Liam. Ang lola nito, ang ina ni Cassandra, isang babaeng pagod na. Liam anak, sabi nito, umuwi na tayo. Isang tanong ang biglang pumasok sa isipan ni Angela. Ano ang mangyayari sa batang ito? Sa gitna ng lahat ng gulo, kinabukasan dinalaw niya si Marco sa ampunan. Nakita niya ang bata, tahimik, malungkot. Mami, bulong ng bata pagkakita sa kanya. Hindi ako ang mami mo, Marco, sabi ni Angela. Ang puso ay kumikirot. Pero, pero, pero kamukha niyo po si mami. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Angela. Ang paghihiganti, ang sakit, ang lahat ng iyon ay naglaho. Ang natira na lang ay ang awa, ang pagmamahal. Ang lahat ng pangarap niya para sa kanyang anak na nawala ay ngayon ay nakikita niya sa dalawang inosenteng muka. Nang gabing iyon, magkasama sila ni Theo. Gusto kong ampunin sila, sabi ni Angela. Nagulat si Theo. Ang dalawang bata, pero Angela, masyadong mabigat yan. Ang nakaraan nila, ang mga pamilya nila. Alam ko, sagot ni Angela. Pero hindi sila ang may kasalanan. At ako ang ina, hindi sa dugo, kundi sa puso. Tumingin siya kay Theo. Pero hindi ko kayang gawin to ng mag-isa. Hinawakan ni Theo ang kanyang kamay. Hindi ka na nag-iisa, Angela. May isa pa akong tanong, sabi ni Angel. Ano yon? Kailangan ko ng isang ama para sa kanila, sabi niya. Kailangan ko ng isang taong kaya kong pagkatiwalaan, isang taong matapang, isang taong may puso. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng isang mundo na minsan ay puno ng galit, nagsimula ang isang bagong kwento. Ang desisyon ni Angela na ampunin ang dalawang bata ay hindi isang bagay na madaling tanggapin ng lipunan. Ang mga usap-usapan, ang mga paghuhusga. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay hindi na niya pinapansin dahil ang kanyang puso ay puno na ng isang bagong pagmamahal. Sigurado ka ba dito, Angela? Tanong ni Theo. Masyadong malaking responsibilidad. Dalawang bata. Ang isang ina, sagot ni Angela, ay hindi nagsusukat ng pagmamahal at hindi nagsusukat ng responsibilidad. Ang proseso ng pag-aampon ay mahaba at komplikado. Ngunit si Theo ay laging nasa tabi niya. Siya ang kanyang kakampi, ang kanyang gabay. Ang kanilang bahay na dating tahimik ay ngayon ay puno na ng ingay, ng tawa, ng iyak, ng buhay. Si Marco, ang anak ni Gabo at Katrina, ay isang seryosong bata.
isang bata na nangungulila sa kanyang mga magulang. Si Liam naman, ang anak ni Cassandra, ay isang masayahin at bibong bata, ngunit may sakit. Mami! Sigaw ni Marco isang hapon, tumatakbo papunta kay Angela. Masarap po ang niluto ninyo. Salamat anak, sabi ni Angela, niyakap ito. Mami, sabi ni Liam, hinila ang kanyang damit. Maglalaro po ba tayo mamaya? Siyempre, sabi ni Angela. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang mga bata, naupo sila ni Theo sa sala. Hindi ko alam kung kaya ko to, Theo, pag-amin ni Angela. Masyadong mabigat. Hinawakan ni Theo ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, Angela. Magkasama tayo dito. Alam mo, Theo, sabi ni Angela, hindi ko akalaing may magmamahal pa sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang pag-ibig, sagot ni Theo, ay hindi nakikita sa nakaraan. Ito ay nakikita sa puso at ang puso mo, Angela, ay ang pinakamagandang pusong kilala ko. Sa mga sumunod na buwan, ang kanilang pamilya ay naging isang perpektong larawan ng paghilom. Si Marco ay natutong tumawa muli, si Liam ay unti-unti nang gumagaling. At si Angela, natutunan niyang muling magmahal. Isang araw, dinalaw sila ng isang hindi inaasahang bisita, si Nate, ang ama ni Marco. Kumusta, Nate? Tanong ni Angela. Ayos lang, sagot ni Nate. Malapit na akong lumaya. Gusto ko lang makita ang anak ko. Pinayagan siya ni Angela. Sa loob ng ilang oras, magkasama silang naglaro ni Marco. Salamat, Angel, sabi ni Nate. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Salamat sa lahat. Nagpapatawad na ako, Nate, sabi ni Angela. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ang kasal ay ginanap hindi sa isang malaking simbahan o sa isang magarbong ballroom. Ginanap ito sa hardin ng Bahay Pag-asa. Ang ampunang pinanggalingan ni Angela, na ngayon ay isa ng malaking kompleks na nagbibigay ng tirahan at edukasyon sa daan-daang bata. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang ina ni Angela, ang mga madre at mga bata mula sa ampunan at ang mga kaibigan nila. Naglakad si Angela sa aisle, inaalalayan ni Theo. Ang kanyang bestida ay simple lang. Ang kanyang muka ay puno ng isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Migs, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pamilya. Miguel Alvarez, sabi ni Angela sa kanilang panata. Ikaw ang doktor na gumamot hindi lang sa aking mga pisikal na sugat, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ipinapangako kong sa bawat araw, aalagaan ko ang puso mong nagpagaling sa akin. Angela Santos, sagot ni Migs. Ikaw ang pasyenteng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng paghilom. Ipinapangako kong mamahalin ko ang bawat peklat mo dahil ang mga iyan ang nagpatunay kung gaano ka katatag at kung gaano ka kahalaga. Ang kanilang halik ay sinilyuhan ng masayang hiyawan ng mga bata at ng mga bulong ng pag-asa. Makalipas ang 5 taon, ang Angela's Haven, ang foundation na itinayo ni Angela, ay naging isang pambansang organisasyon. Si Migs naman ay muling nagbukas ng kanyang klinika na ngayon ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan. Isang hapon, naglalakad sila sa dalampasigan, si Angela, si Migs, ang kanilang mga anak na sina Marco, Liam at Angela Jr. Si Marco, na ngayon ay isang bibo at matalinong teenager,
ay masayang naglalaro sa tabi ng dagat kasama si Liam, na ngayon ay mas malakas na at malusog. Si Angela Jr., ang kanilang bunso, ay nakakapit sa kanyang ina. Mami, sabi ng bata, kwentuhan niyo po ako tungkol sa anghel. Anong anghel? Tanong ni Angela. Ang kapatid niyo po, sagot ng bata. Ang kapatid ni Mami na nasa langit. Tumingin si Angela kay Migs. Miti siya. Ang sakit, ang galit, lahat ng iyon ay naglaho na. Ang natira na lang ay kapayapaan. Ang kapatid ko, sabi ni Angela sa kanyang anak, ay laging nagbabantay sa atin at sa bawat pagkakataong may nakikita kang isang bagay na maganda, nandoon siya. Niyakap niya si Migs. Sobra akong masaya, bulong nito. Ako rin, sagot ni Migs. Salamat, Angel. Para saan? Para sa bagong kabanata, sabi niya. Para sa ating simula. Ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong kwento. Puno ito ng sakit, ng kasinungalingan, ng mga pagkakamali. Ngunit ito ay ang kanilang kwento. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, ang kanilang eroplano ay ligtas nang nakalapag sa isang lugar na tinatawag nilang tahanan. Isang tahanang binuo hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig.